posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis na pinamagatang A Second Look at Eve and Adam. Iginagapos man ng kasalanan o iginagapos ng simbahan o iginagapos ng relihiyon, ano man yon, palalayain ni Jesus. Ang iginagapos ng kasalanan, bibigyan ng bagong buhay. Ang inagapos ng mga napakahirap na mga tradisyon at mga pasakit, ay bibigyan niya ng panibagong pananaw upang makalaya. Because man's free will operate and can resort in falling. God, in His infinite mercies and love, provided for us a way out. The love of Jesus. The love of God. Back to Genesis 3, verses 14 and 15. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, in-encourage mo sila na gumawa ng ganyang bagay. Ano ka ba? Sabi niya, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. So yung serpent, wild animal, hindi siya si Satanas. Siya ay wild animal. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Sabi, ginawa mo kasi yan, in-encourage mo sila, sabi na ngang wag eh. Ito mangyayari sa'yo. To the serpent, anong hinatol ng Diyos? Humbling. Ikaw ba naman ang gumapang? Nasubukan niyo bang gumapang because you are humble? Sobrang humbling yung gumapang. So pinagapang. Kaya kung minsan, isusumpa ka ng magulang mo, gumapang ka sanang parang hayop. Ganyan, sumpa, no? Kasi, bakit kailangan siyang i-humble? Kasi he was more crafty than anyone else. Siya talaga yung pinakamay kakayanan. Lumabis ng paggamit. Tinawid ang hangganan. Kaya, hinumble siya. Ang kasalanan mo, ang yabang-yabang mo, sobra ka nagmamagaling dyan. So, ang sagot, humbling. At sabi, you will eat dust. Kasi ang kinakain ng lahat, plants, remember? God gave the fruits to everybody, to humans, and the leaves of all the plants to the animals, and also the fruits para sa mga birds. So ngayon, hindi na siya vegetarian. Ano ang dust? Man is of dust, meaning flesh. So nagsimula, palagay ko, ang pagkain ng hayop sa kapwa hayop. Ang pagkain ng karne. Kasi you will eat dust. Alam nga namang alikabok yung kakainin niya. Ano siya? Anay. No? So, to eat dust is probably to eat flesh. Ibig sabihin, you'll be violent. Violence entered life. Magkakainan na ngayon ng mga animals. Dati, puro vegetarian. Kaya yung sinasabi sa prophecy, yung darating na panahon ng paraiso, na yung leon, katabi ang bata, ang cobra ay nando sa lungga, dudukutin mo at iriribon-ribon mo ang katawan niya, hindi kanya tutuklawin. Ibig sabihin, hindi na naman magkakainan uli, babalik sa dati, sa nawala na kalagayan ang buhay. So there was balancing. At ano bang ibinigay sa ahas? Separation from humans. Di ba? Sa lahat yata ng hayop, pinakatakot tayo sa ahas. Ay, ahas! No? Kahit hindi ka inaano ng ahas, hahabulin mo, papatayin mo, tumatakbo lang at takot din sa'yo. Sabi din ng ahas, ay, tao! Akala nyo ba, hindi takot yung ahas sa tao, kaya lang tumutuklaw pag nagulat dahil natapakan mo. O kaya lakad ka ng lakad, pupuntahan mo yung pugad niya, nandun yung mga anak niyang maliliit, talagang tutuklawin ka niya, defensive. Pero ang ahas, kahit kailan hindi nagplanong makapag-abangan ng tao dito at matuklaw, takot din siya. At yun ang sinabi ng Diyos, magkakahiwalay kayo. There will be enmity between your seed and her seed. Magkakalayo kayo. Kasi ano nga ba naman ang problema? Sobra silang close. At sobrang closeness ng ahas doon sa tao, na-influensya niya na tumawid sa hindi dapat tawirin. So pinaglayo. Anong resulta mga kapatid at bunga sa buhay natin? Kung may ahas sa buhay niyo, huwag kayong makiklose. Dapat lumayo. Dahil yun na nga itinuro sa Genesis no? Romans 8, 22 to 23, that
all creation longs for redemption. Pinaraphrase ko lang po. And of course, I interpreted it to be that way. If you have another interpretation, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang Romans 8:22-23, I think says, all creation wants to be redeemed. So kung i-redeem natin ang lahat ng natakwil dito sa Genesis, unang-una na yung ahas o yung hayop, redemption of animals is to give back their dignity. Hinambol ng Diyos, pinakain ng flesh, pinagapang, hiniyak. Kung magre-redeem tayo ngayon in our redemptive work, anong ibibigay natin ulit sa hayop? Dangal. Kaya i-respect mo yung animal rights. Hindi mo sila aapihin, hindi mo kakainin yung aso, no? Hindi mo pupok-pok-pok-pokin yung mga pusa dahil mainit ang ulo mo. Ibigay uli yung dangal. Kung redeemed ka na, i-redeem mo naman yung mga animals. Kasi dapat ding ma-redeem sila because all creation longs for redemption. Now, Genesis 3:16, nabigyan na ng assignment yung ahas, ang babae naman. To the woman, he said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. So to the woman, na sumobra din, siyempre pag umapaw ang salop kakalusin, paano kinalos si Eve? Pain in childbearing, pain in giving birth. In other words, brothers and sisters, motherhood. Isa yan, sabing ganon, sa magiging pahirap sa iyo, motherhood. At mga mothers, di ba talaga mahirap maging mother? Daig mo pa ang naparusahan ng Diyos. Pero dahil mahal mo ang iyong mga anak, inaari mong kaligayahan, no? Na maghirap. Hindi kainin yung masarap ibigay sa anak. Motherhood. Another na ibinigay sa babae, subordination to man in terms of desire. Tandaan nyo to in terms of desire ito. Hindi subordination to man in everything. Sabi, your desire will be for your husband and he will rule over you. Ibig sabihin, dahil wala kang inasam-asam kundi yung pag-ibig ng asawa mo, makakapag-bossing-bossing siya tuloy sa'yo dahil ikaw na ang susuko dahil mahal na mahal mo. Wala kang inabangan kundi umuwi siya. So ikaw ngayon ang iinip-inip, nanunuyo, init ng sopas para lalong maging kaakit-akit ang pag-uwi niya. Dahil wala kang inabangan kundi umuwi siya. No? Kaya kung ano-anong ginagawa mo sa mukha mo, binabanat mo, niluluto, sinisigan, nilalamigan, iniinitan para maging banat na banat, para maging kaakit-akit, para huwag siyang tumingin sa iba. Dahil sabi, your husband will rule over you because you desire for him. Pero kung wala kayong desire sa asawa niyo, nung ka na kayo ay kanyang maapi. Di ba? Pero sabi, yan. At bakit nangyari yon? Because man will tend to focus on work, not on the woman. Fallen man will focus on work and not on the woman. And fallen woman will tend to focus not on God, but on the man. And on her children. No? So yan yung parang naging bunga. Ang babae tuloy, dahil sa parusa, nawala ng kasarinlan, nawala ng pagkatao. Naging isa na lang siyang nanay at naging isang asawa. Hindi na siya isang taong individual na mayroong sariling anino, kaya maging nanay siya o hindi. Kaya magkaasawa siya o hindi. Kaya nakita niyong lipunan, uy, last trip ka na, Inday, ba't di ka pa nag-aasawa? Kasi parang hindi ka tao pag di ka nag-aasawa. No? Hindi yan godly attitude, but it is a result of the fall. Tapos yung babaeng may asawa, huy, bakit di ka pa nanganganak? Ano ba naman yan? Kung ano-ano mga ibibintang sa'yo, ikaw kailan? Tuwing may nanganak, ikaw kailan? Nagdusa na nang nagdusa yung babaeng walang anak. Dahil parang wala siyang katuturan kung wala siyang anak. Kasi nga, ang naging kahulugan na maging babae ngayon, dahil sa parusa, maging ina at maging asawa. So, redemption of women is to give back their identity as an individual, not only as a mother, but not only as a wife, but as a person. Now, bonus kung wife siya, bonus kung mother siya, pero kung siya lang, dapat siya man good enough. Kasi yun naman ang simula sa creation. Redemption of women is to give back their pagkatao apart from motherhood and wifehood, that you must never just identify a woman with how many children she has or who the husband is. But she is herself. Redemption of women is to give back their meaning apart from motherhood and wifehood. Kung gusto natin isama yan sa redemption. Kasi all creation longs for redemption. So sa mga mag-asawang mga Kristiyano at nasa Panginoon, na-redeem na kayo, i-redeem nyo yung mga roles nyo. Hindi lang siya asawa, hindi lang siya nanay. Siya ay isang ganap na tao na dapat igalang bilang isang individual. Hindi laging isinusubordinate ang pagkatao niya sa kanyang pagiging nanay o sa kanyang pagiging asawa.
birthday ng asawa ninyo, reregaluhan nyo ng first class na kaldero. E di sa pagkananay na naman napunta yung kaldero, sa pagkaasawa na naman, hindi sa kanyang pagiging isang individual o tao. No? Reregaluhan nyo ng apron, ibig sabihin, magluto ka na. No? Reregaluhan nyo ng magandang kusina, hindi regalo yun eh, dapat talagang natin yun eh. Pero, yun, nawawala yung pagtingin natin sa babae bilang isang individual, lagi na lang siya isang nanay o isang asawa. Bagamat hindi masama, kagalang-galang, pero paano yung hindi naging nanay at hindi naging asawa, second class? Redeem the role of women if you are already redeemed. Genesis 3:17, kala nyo nakaligtas lahat, si Adam kasali. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life. Dahil nakinig ka sa ganyang impluensya at hindi sa aking instruction, susumpain ang lupa. Dati, libre ang pagkain. Ngayon, magdusa ka, bungkalin mo yan. May kasama pang tinik-tinik, mahihirapan ka. Hindi ka basta-basta nalang bibigyan ng lupa ng pagkain. Kailangan mong paghirapan. So to the man, hard work for and difficulty in making a living. The ground was cursed. So what is redemption for a man? And not only for the males, but for all of humanity? Material blessings. Abundance again. In fact, in the Old Testament, to be blessed meant to be abundant and to be prosperous. Hindi laging ini-spiritualize ang blessing nun. It meant to be abundant and to be prosperous. Huwag nyo laging binabasa yung Old Testament from the lens of the New. Baligtad. If you want to understand the New Testament, look at it from the point of view of the Old. Hindi yung old ang i-redefine from the new. Dahil ang tagal-tagal na walang new. Sa lagay, hindi naintindihan ng mga taga-Old Testament yung text nila dahil wala pa yung new. Of course, they understood it on its own merit. So now you understand the New Testament from the point of view of the old, not the old being understood from the point of view of the new. Kaya nakakaiba-iba yung reading. No one was condemned. No one was punished by being sent to hell. Don't overread scripture, mga kapatid. Walang ipinadala ang Diyos sa impyerno. Yun lang ang parusa, ha? Of course, traditional and religious reading will overread para takutin lahat ng tao na huwag kakainin ng prutas, pupunta ka sa impyerno. Excuse me, that is not what the text said. No? Kasi kung minsan ang relihiyon, sobrang manakot. Parang bata, ayaw mo lumabas ng bahay, huwag kang lalabas, may mandurugo, may manggugurlis, may kidnapper, may lahat, no? Dahil para lang huwag siyang lumabas. Exage ang pananakot. At ganyan ang ginagawa ng relihiyon na pananakot sa tao, sobra. Ang tao tuloy, pag dinapuan na ng relihiyon, wala nang alam na feeling, kundi fear and guilt. Don't go beyond the text. Yun lang ang parusa. Ano po ang mga lessons, bukod sa mga napag-usapan na natin, ng kasaysayang ito? Right or wrong, happily or sadly, it is in the human nature to exercise and assert free will. Hindi nga napigil ng Diyos si Adan at si Eva na sundin ang kalooban. Mga magulang, sa palagay nyo, kaya ninyong ikulong ang inyong mga anak. Sa palagay nyo, dapat pasundin ang mga anak sa lahat na lang ng bagay na ating nais. At pag sila'y sumusuway, ay sobrang kabiguan ang ating nadarama, sobrang galit o sobrang guilt, nakatakda sa tao na merong sariling kalooban. Ganyan tayo nilikha. Kaya yung nangdodomina ng kapwa, mabibigo lang kayo, masasaktan lang kayo, at pati siya, sasaktan nyo lang. At yung dinodomina ninyo, itinutulak nyo lang na layasan kayo agad. Pag lagi nyo siyang ginagapos, tinatali, kinakaya-kaya. Sabi nga nung kanta, I wanna be free. At isa sa ating mga pinakadakilang kundiman, ibon man may layang lumipad. Ibon pa lang yon. So huwag kayong masyadong umasa na makakakontrol tayo ng kalooban ng may kalooban kahit sila'y asawa natin, anak natin, magulang, kapatid. Bawat taong nilikha sa wangis ng Diyos ay may sariling kalooban. Sa mapabutit, sa mapasama, nandun yon. Kaya ang mahalaga lang, bigyan natin ng guidance para gumawa ng mga tamang desisyon. At kung sakali nagkamali ang desisyon, anong policy ni Jesus?
patawarin, tanggapin, mahalin. Ipasang awa. Dahil isang pagpapala, isang lakas, at kadalasan nagiging kahinaan din natin na meron tayong free will. Pero ganun tayo nilikha. Kaya naman naisipan ni Eva kainin yun dahil nasa kanyang likas na yung free will. Hindi naman kasi siya nilikhang robot. Hindi siya nilikhang machine. Siya nilikha sa wangis ng Diyos. Gusto man natin o ayaw ang ginagawa ng ating kapwa, dapat pa rin nating igalang ang karapatan ng bawat isa na meron siyang free will. Nakita niyo ang nangyayari sa pamahalaan na masyadong mapaniil, nag-aalsa ang tao dahil likas sa tao na ibig niyang malaya. Yung mga malulupit na mga employer na ang hina-hina naman magpasweldo, gusto pa laging on time ang mga tao sa Bounty Clock. Ano nangyayari sa Bounty Clock? Napupuno ng asin. Nasisira. Sinasubvert. Ang mga mahihinang tao, halimbawa maliit ang iyong kaya, mababa ang iyong posisyon, paano sila gumaganti sa mga amo? Lagi nilang nililibak, pinagtatawanan, ginagawa na sari-saring kwento, at bubulong-bulong sila pagtalikod, minumura-mura yung amo. Paglaban din yun kasi ina-assert niya yung will niya na hindi niya maipahayag ng malaya kasi mahirap lang siya. Pero hindi pwedeng hindi niya i-assert yun. No? I-assert at i-assert sa tama at sa mali. Hindi ko sasabing mali, okay. Pero ang sinasabi ko lang, sa tama at mali, ang tao i-assert niya yung sarili niya. So gusto niyo lumuwag ang buhay niyo, dumali ang buhay niyo sa iba, huwag na lang kayong masyadong mandomina. Ngayon, siyempre, iba naman yung corporate setup na bayad ang oras sa mga tao, mga empleyado mo. Siyempre, meron kang right mag-demand. Pero hindi na sa kanilang private life. Because man was created by God to be like God. Naunahawan na ba natin mga kapatid ang ibig sabihin nun? Na igagalang mo rin yung taong yan kasi nilikha yan ng Diyos sa ganyan. Ngayon, yung nilikha sa kanya, may potential siyang maging mabuti, may potential siyang maging masama. Kung ginagamit siya sa pagiging masama, hindi kasalanan ng Diyos. Pero yun ay nandun. Isang hiwaga, hindi madaling tanggapin. Pero habang hindi natin natatanggap yun, mga kapatid, na ganun talaga ang tao, lagi na lang kayo mabibigo. Hindi nyo matatanggap ang inyong kapwa. At ang malungkot sa lahat, di nyo matatanggap ang inyong sarili. Lalo't kayo man ay nagbibigay sa sarili nyo ng failing marks. Pagka hindi nyo tinanggap na may tendency talaga kayong magkamali, may tendency talaga kayong maging marupok at mahina, may tendency kayong sumuway sa isang obvious na dapat sundin, tulad ni Adam and Eve. Pag hindi nyo tinanggap yon, di nyo tatanggapin ang inyong sarili. At pag hindi nyo natanggap ang inyong sarili, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan kahit kailan. You will forever struggle with yourself. You will forever struggle with your shadow. You will always be full of disappointment and guilt. Kaya may mga taong nababaliw. May nagawa silang hindi nila matanggap na nagawa nila. O may nagawa sa kanila ang kapwa na hindi nila matanggap na ginawa sa kanila. Kaya may mga taong bubulong-bulong, hinahanap-hanap si Crispin at Basilio. Kasi may mga nagtutunggaling mga espiritu sa loob niya, nag-aaway-away yung sarili niya mismo. Yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Masama ako, dapat kang bumuti. Ang sama-sama mo, ganyan. Nag-aaway-away. Kaya anong ginagawa doon? Hinihingi ng tawad sa Diyos, tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos, at nagiging buo muli ang tao. At kung yung pagpapatawad ng Diyos ang bubuo sa atin, ba't yung ipagkakait ang pagpapatawad niya sa iba para mabuo din sila? We are made of dust. It is the truth. Hindi tayo Diyos. Pero tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. May kakayanang maging maka-Diyos. Pero meron ding choice at kahinaan na piliing huwag maging maka-Diyos sa mga panahon tulad nila Adan at ni Eva. Hindi sila ipinadala sa impyerno. Binigyan lang ng balanse ang kanilang mga kalabisan. So understand your human nature. Accept others' human nature. Be at peace with yourself and with others. Kung gusto nyo makapamuhay sa pinakatahimik at payapang paraan, maglaan lagi ng pagpapatawad. Kailangan natin yon. Marami tayong bibigyan nun para tumahimik ang ating buhay. Avoid needless self-denial, self-demonization,
self-rejection, self-destruction, and self-judgment. Nahahati lang ngayon yung loob, nahahati lang ang sarili. Umasa sa pag-ibig ng Diyos. Gawin ang lahat ng kayang mabuting gawin, ipasa Diyos ang hindi kaya, at itrato ang kapwa tulad ng gusto niyong pagtrato sa inyo ng Diyos. Then get on with life, because there is so much nice things to be enjoyed in this life, more than just brood and always feel guilty and always judge yourself and others. Huwag sobrang problemahin ang likas. Huwag sobrang problemahin ang buhay. Romans 15:1, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Sabi tayo daw malakas, wag lang natin dapat bigyan ng kasiyahan ng ating sarili. And if I may interpret this and give it a slant, we who are strong in the faith should not always please ourselves or our personal theology. Halimbawa, ang theology mo, very highly evolved, tamang-tama. Yung iba, yung theology nila, basic pa lang o medyo mali-mali. Don't always please yourself. Accommodate even the weaknesses of others and pray that they may come to a point that you have reached, if you indeed have reached far. Romans 14:1, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. Tanggapin daw yung mahihina ang pananalig at huwag husgahan sila sa mga pinagkakaaway-awaya mga bagay. Think of theology. Ano ba yung disputable matter sa mga Kristiyano? Di ba theology? Laging theology, kaya nag-aawayan, kaya nagpapatayan. Sabi ko talaga, ang taas-taas na ng theology mo, yung iba hindi pa, di accommodatein mo. Turuan mo kung gusto mo, kung makikinig, tulungan mo, ipanalangin mo, but don't judge. Antayin mo na dumating siya sa level mo para kayo magkasundo. Huwag mo siyang awayan ngayon na meron siyang ibang pananaw, na meron siyang ibang pangangatwiran dahil doon siya dinala ng utak at ng buhay at mga karanasan niya, kaya siya napunta doon. Romans 15:7, accept one another just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Sabi, tanggapin mo ang iyong kapwa kung paano ka tinanggap ni Jesus. At paano tayo tinanggap ni Jesus? Tinanggap tayo ni Jesus ng walang patakaran. Tinanggap tayo ng walang requirement. Tinanggap tayo na alam niyang hindi tayo katanggap-tanggap. Yun daw ang gawin natin pagtanggap sa iba. Ba't ang mga Kristiyano hindi makatanggap ng iba-iba, away-away mga sekta-sekta? Hindi nila ito ina-apply eh. Ang tingin lang nila, tama ako, mali ka, you belong to the devil, therefore you must be destroyed. But that's not the way of Jesus. At kung tayo mga Kristiyano, dapat makakristo ang ating paraan. Christ accepts you despite your imperfect and erroneous theology. Yun ang mga disipulo niya, basahin niyo sa Gospels, tagal-tagal na niyang kasama, clueless pa, mali-mali pa pinagagagawa. So, mga tao nga kayo, mga taong ito, talaga, kaya nga ako mapapako dahil sa inyo. No? Pero ganoon na lang pag-ibig ng Diyos sa atin. Salamat na lang. Salamat dahil si Jesus ay ibang-iba. Kung hindi, wala sa ating papasa. Wala sa ating makakabangon. To expect and to demand perfection from others would only lead to cruelty. And if we're going to apply it, to expect and demand theological conformity from other people will only lead to cruelty. Live and let live. Pare-pareho lang tayo naghahanap ng katotohanan. We're all fellow seekers, taking sometimes different routes, different approaches and methods, but all searching for the same God. Acts 15:10, now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? Huwag nyo na ekang pahirapan yung mga mananampalataya, huwag nyo nang patawan ng kung ano-anong mga requirement. Tayo naman, maraming ang ganyan, di rin naman natin nasunod. Padaliin nyo ang buhay ng mga mananampalataya so they can concentrate on the goodness, the grace of God, more than on so many guilt trips and so much strife and so much work only to survive criticism. To expect and demand perfection from yourself would only lead to frustration. Dapat ang buhay ng Kristiyano, grace, 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 hindi guilt, guilt, guilt. Sobrang nagiging schizophrenic tuloy ang mga Kristiyano. Hati ang loob lagi, hindi mapayapa. Romans 7:18-19.
For I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do, no, the evil I do not want to do, this I keep on doing. And who is speaking? Paul. Si Paul mismo nagsasabi. At kung sasabihin niya para sa kanya, sasabihin niya para sa inyo, sabihin niya rin para sa kapwa niyo. Gumawa na naman ng mali itong anak ko, pero alam ko naman, in his mind, gusto rin niyang gumawa ng tama. Pero bakit nga ba nakakanda ebat-ebat na ito? Ay, oo nga, may free will. Ay, oo nga, alam ang knowledge between good and evil. So, hindi laging good ang ginagawa, yung evil na gagawa din dahil alam din. So, anong gagawin ko sa kanya? Itatakwil ko? O tuturuan? O papatawarin? Kung anong tahakin nyo sa mga pasya na yon, will define what kind of life you will have with people, especially with your loved ones, and with yourself. Focus on the Lord Jesus and His redemption. Focus on God's grace. Of course, we should minimize sin as an act and maximize God's kindness. We must minimize sin as an issue and maximize the kindness and goodness of God. Christians, do not be fixated on sin all the time. Be fixated on goodness, on holiness. Sobra kasing negative kumisan ang ating mga paraan. With God's help, just do your best. And with God's grace, if you fall, restore yourself. If others fall, restore others. 1 John 2:1, My dear children, I write this so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Sabi niya, kaya ko kayo tinuturuan, para hindi kayo magkasala. Huwag niyong sasabihin na para kayo konsintihin, para kayo hindi magkasala. Pero kung sakasakali at kapusin kayo, nadapa kayo, nadulas, nahulog, huwag niyong limutin na merong Jesus na naninikluhod, nakikiusap at nagpapaliwanag sa Ama para sa atin. Pero wag namang puro na lang paliwanag ang ipagawa nyo kay Jesus, ano? Matuwa naman siya minsan, kita niyo naman, Ama, itong mga Kristiyanong ito, ganito, ganyan, ganyan. Pero sabi niya, matapos niyong gawin ang mga kaya ninyo, huwag kayong maging sobrang malupit sa sarili. Sa mga bahagi na kayo nabigo, nagkamali, ipakay Jesus ang inyong kapakanan. Because you will be in His hand. Walang makapaghihiwalay sa anak ng Diyos mula sa kanyang pag-ibig, kabanalan man o kasalanan. Kita nyo, pinarusahan sila, pero hindi naman talaga inalisan ng pag-asa. Pwedeng ma-restore, pwedeng ma-redeem. Ganon din tayo. Because God loves man in spite of. Lalo kayo anak na ng Diyos, lalong-lalong hindi kayo mawawalay anuman. Mapapalo lang kayo, mapaparusahan, pero hindi kayo ipapadala sa impyerno. Kasi kayo anak ng Diyos. Psalm 103, 8-14. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Napakabuti ng Panginoon na anuman ang taas ng binabalak niya para sa atin, ano man ang tayog ng kanyang mga hangarin para sa atin, ano mang bagsak at baba ng marating natin, mahal pa rin niya tayo. Naaalala niya na tayo'y ginawa sa alabok. At sa pag-alala niya na yun, doon siya humuhugot ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pangunawa. Nawa, mahugot din natin ang pangunawa at pag-ibig na yon para sa kapwa natin na nadadapa at nagkakamali. A second look at Eve and Adam will only take a second look at God and at ourselves. Nawa yung mga grasya na kanilang tinamo
sa kabila ng kanilang mga kakulangan, ay huwag natin ipagkait sa ating sarili at sa iba. Let us strive to be one again with God, with others, and with ourselves, and even with nature. That is what full redemption means. Mabalik ka sa Diyos, mabalik ang lupa sa Diyos, mabalik ang mga hayop sa Diyos, mabalik ang buong buhay, ang buong sangsinukob at lahat ng nabubuhay sa silong ng langit, sa pag-aalaga at sa pagmamahal ng Diyos. Let us not be redeemed only by ourselves, but now let us be agents of redemption. Tayong mga nahango na sa dilim, tayong nailigtas na, maging kasangkapan naman upang hanguin ang iba at mailigtas. Hindi lang ang tao, kundi maging mga hayop at ang ating kapaligiran. Sapagkat ang unang inutos ng Diyos kay Adan at kay Eva, alagaan ang daigdig na kanyang nilikha. Even our concern for the environment, our concern for animals is part of true godliness. So stop the needless guilt trip. Be free in Jesus and also set others free. Diyos namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos magmahal, maunawain. Stretch our minds, our hearts, our scholarship so we can understand your message for us. Guide us, Lord, in our study of your word. Ilalayo niyo kami sa mga mali, sa mga maling pagbasa, at kung kami man ay magkamali, ituwid niyo kami. Sa lahat ng mga tama namin, mga narating at naabot, Panginoon, turuan mo kaming ipamuhay ito. May you enable and teach us to operationalize in our lives these lofty and noble ideas. Mapag-isa tayo sa presensya ng Diyos, humingi tayo sa Kanya ng guidance, mga kapatid, kung anong gagawin natin sa ating narinig. Anong gagawin natin sa ganitong mga katotohanan? Paano natin ibibigyan ito ng buhay sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa kapwa at maging sa ating sarili? O Diyos, makipagniig po kayo sa bawat isa. Turuan niyo po kami ng mga personal na instruction and guidance. Be with us, Father. In the name of Jesus we ask. Be with the Lord in silence. Ang katatapos mong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang A Second Look at Eve and Adam. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapis. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito ay ginagamit sa ritual.
1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Nais kong ibahagi
di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, magpawalang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Bakit dapat gamitin ang salitang binibini kesa miss? Kasi ang root word ng bini-bini bini, mabini. Ibig sabihin mahinhin, maayos kumilos, good ang kanyang deportment, good manners, right conduct, always correct in dealings with people, always a sight to behold, always proper. Yun ang ibig sabihin ng bini o mabini. At pag dinoble mo yon, alam mo na, mas intense, bini-bini. At yan ang description talaga ng mga babaeng Pilipina. Na sila yung mga bini-bini, maayos, marunong, mahusay. Kaya yung title, ang ganda na i-revive natin para kesa miss lang na parang wala ng kahulugan. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman.
ng araw, maging sa karilagan ng takip siling. At sa kandili nyo, ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag. Makasama ka maging sa ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piling man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!